Gerald, gumising ka na, mal-late ka na sa trabaho mo, tawag ni Zien sa kanyang asawang si Gerald. Tumayo naman agad si Gerald at naghilamos, tinitigan niya ang kanyang batihing asawa na si Zien habang nagluluto ito sa kusina. Gerald, tawagin mo na ang mga anak mo, may pasok pa sila ngayon, at maligo ka na rin, sambit ni Zien sa kanyang asawang si Gerald. Mia, Lia, gising na kayo, sabi ng nanay niyo. 5 minutes po papa, sagot ni Lia ang pangalawang anak. Hindi pwede tumayo na kayo dyan at mapapag-alitan na naman kayo ng inyong ina, sagot ni Gerald sa anak. Halina kayo para kumain, sambit ni Zien habang naghain ng pagkain sa lamisa. Kumain na ang lahat maliban kay Zien na nagpapaligo sa kanyang 8 months old na anak. Tinitigan ni Gerald ang asawa. Napakabuti niyang asawa at ina sa aming mga anak, hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa kanya, nasa isip ni Gerald habang kumakain. Aalis na ako honey, pagpapaalam ni Gerald kay Zien, sabay halik sa pisngi ni Zien. 3 hours later, buti naman at nakatulog na si Baby Andrew, makakapaglaban na ako, sabi ni Zien sa sarili. Bigla namang dumating ang kanyang mga kaibigan. Hey Zien, biglang pasok nito sa bahay nila Zien. Oy Leila at Mia, napadalaw yata kayo, sagot naman ni Zien sa kanila. OMG Zien, nagiging lusyang ka na, sabi naman ni Mia. At talaga ba? Sagot naman ni Zien. Naku Zien, wag mong pabayaan ang sarili mo, baka mamaya ay palitan ka ng mister mo, sagot naman ni Leila sa kanya. Ano ba kayo, alam nyo namang hindi yan magagawa ni Gerald sa akin no, sagot ni Zien sa kanila. Sa bagay totoo yon, napaka-loyal ni Gerald sa'yo para mangbabae siya, sagot ni Mia. Nakakainggit ka nga eh. Sana ganyan din ang asawa ko kay Gerald, sagot ni Leila. Tazien, kapag naramdaman mong may kakaiba na sa asawa mo, tulad ng late na umuwi sa bahay, hindi ka na nilalambing, wala ng oras sa'yo o sa mga anak mo, wala nang kanasayong makipag-s**x, lagi na lang wala sa bahay nyo, may password ang cellphone niya na hindi mo alam, tapos yung t-shirt niya amoy pabango ng babae, for sure may mistress ang asawa mo, mahabang sabi ni Leila sakin. Salamat sa concern nyo ha. Pero alam kong di magagawang mangbabae ni Gerald, sagot ni Zien. Ikaw ang bahala Zien, basta wag mong pabayaan ang sarili mo, pagpapaalala ni Mia sakin. Hindi ka ba sasama sa amin ngayon? Pupunta kami birthday ni Alice, sabi ni Leila. Marami pa kasi akong labahin, susunod na lang, sagot ni Zien. Palagi naman, o sige, aalis na kami, mag-iingat na dito, pagpapaalam ni Mia at Leila kay Zien. Ang asawa at ina si Zien, malaki ang tiwala niya sa asawang si Gerald, kinaiinggitan din siya ng mga kapitbahay at maging ng kanyang mga kaibigan dahil nga napakasimple lang ng buhay nila. Mayroong magandang trabaho si Gerald sa isang company, gwapo, mabait at responsibling asawa at ama, matatalino rin ang kanilang dalawang anak at relihiyoso din sila, malaperpektong pamilya, nangga ang kanilang pamilya at kahit sino ay hihilingin ang ganitong pamilya, ngunit lahat ito ay magbabago. Gerald, naalala mo si Cassandra? Tanong ni Zien kay Gerald habang nasa kama ang dalawa at handa na sa pagtulog. O siya yung half-sister mo, anak siya sa pangalawang asawa ng tatay mo, bakit? Sagot ni Gerald kay Zien. Tumawag siya sa akin kanina, sabi niya kung pwede daw dito muna siya tumira habang naghahanap ng trabaho. Kakagraduate lang kasi niya sa college, mahirap daw kasi maghanap ng trabaho doon sa lugar nila, magbabaka sakali siya dito sa Maynila. Mahabang sagot ni Zien sa asawa. Sakto at naghahanap ang boss namin ng secret area, sagot ni Gerald sakin. So pwede siyang tumira muna dito? Tanong ko ulit kay Gerald. O naman, pamilya mo siya kaya pwede siyang tumira dito sa bahay, sagot naman ni Gerald na ikinangisi ko. Makalipas ang 2 araw ay dumating NASI Cassandra. Hi ate, I miss you so much, sabay yakap ni Cassandra kay Zien. Namiss rin kita. Halika sa bahay, doon na tayo mag-usap, niluto ko ang paborito mong ulam, sabi kasi ni tatay paborito mo raw ang kari pari rami. Sagot ni Zien dito at agad na silang pumunta sa loob ng bahay. Oy ate, ang laki pala ng bahay nyo. Hindi naman, sige umupo ka muna dyan at tatawagan ko si Kuya Gerald mo, tinawag ni Zien si Gerald at iniharap ito kay Cassandra. Hi Kuya Gerald. Natutulala pansamantala si Gerald kay Cassandra.
hindi naman talaga mapagkakaila na napakaganda ni Cassandra. Mayroon itong matangos na ilong makinis at maputing balat, mahaba at magandang buhok, napaka-cute kung umiti para lang si Zien dati, kaso lang morena si Zien samantalang si Cassandra ay maputi. Hay si Cassandra, ang laki mo na pala noon, kasi ang liit mo pa noon, ilang taon ka na ba? Tanong ni Gerald dito. 21 na po ako, Kuya Gerald, ngiting sagot ni Cassandra kay Gerald. Sige, may tatapusan lang ako, kumain ka na dyan, sabi ni Gerald kay Cassandra. Pagkaalis ni Gerald ay agad na kumain si Cassandra habang nag-uusap sila ni Zien. Ang swerte niyo naman po kay Kuya Gerald, ate, mukhang mabait, ang napakagwapo pa, sabi ni Cassandra dito. O nga, isama mo na yung pagiging loyal niya, sagot naman ni Zien. Wow! Sana ganyan din ang magiging asawa ko, sagot ni Cassandra. Kinagabihan, mahimbing na ang tulog ng lahat. Nagising bigla si Gerald sa pagkakatulog nang maramdaman niyang nauuhaw siya, kaya lumabas siya at pumunta sa kusina. Paglabas niya ay nakita niya si Cassandra na umiinom din ng tubig habang may suot itong malaking puting t-shirt. Dahil sa ilaw ng ref ay makikita ang hubog ng kanyang katawan. Nakasot lamang siya ng panty, walang short. Biglang lumingon si Cassandra sa kinaroroonan ni Gerald. Oy kuya, iinom ka rin ba ng tubig? Sabi ni Cassandra dito habang bumabakat sa damit ang kanyang malulusog na S***. Hindi rin pala siya nagbra. Napalunok ng laway si Gerald at inalis ang tingin kay Cassandra. Sige, iinom lang ako ng tubig, sagot ni Gerald kay Cassandra. O sige kuya, at babalik na ako sa pagtulog. Agad namang umalis si Cassandra at pumasok sa kwarto nito. TT, bakit ako nagkakaganito? Alam kong mali ito, Lord, tulungan niyo ako, sabi ni Gerald sa sarili. Bumalik si Gerald sa kwarto na animoy wala si sarili, hindi makatulog. Hindi nagtagal lumabas si Gerald sa kanyang kwarto at sumilip sa kwarto ni Cassandra. Sa pagkakataong ito ay pumasok na siya at tinitigan ng mapusok ang katawan ni Cassandra habang natutulog ito na animoy anghel. Inilapit ni Gerald ang kanyang labi sa labi ni Cassandra, pumikit siya nang bigla niyang napagtanto na mali ang kanyang ginagawa. Bigla siyang tumayo para sana lisanin ang kwarto ni Cassandra, ngunit pagtalikod niya dito ay hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay dahilan para mapalingon si Gerald dito. Tumayo si Cassandra sa harapan ni Gerald, unti-unti siyang lumapit dito na animoy inaakit ang asawa ng kanyang kapatid. Hindi na maka-atras si Gerald kasi pader na ang nasa kanyang likuran, biglang nanigas ang kanyang katawan, hindi alam ang kanyang gagawin. Kuya, may gusto ka ba sakin? Tanong ni Cassandra dito habang may pakagat kagat ito sa labi. Napalunok na lamang si Gerald ng laway habang pinapawisan. Huwag kang matakot kuya. Wala namang makakaalam nito, alam ko namang gustong-gusto mo ang aking katawan, bakit hindi mo tikman? Pang-aakit sa kanya ni Cassandra. Hindi aalis na ako. Agad na nagtungo si Gerald sa pinto, ngunit agad rin itong hinawakan ni Cassandra ang pinto para i-lock at hinalikan ng mapusok si Gerald. Nung una ay nagpupumigla si Gerald, ngunit unti-unti rin niyang nagustuhan ang mga halik sa kanya ni Cassandra. Nilakbay ng mga kamay ni Gerald ang katawan ni Cassandra na animoy kanyang pag-aari. Gustong-gusto niya ang malaking S** ni Cassandra, kaya lagi niya itong minamasahe. Sarap na sarap ang dalawa sa kanilang ginagawa kahit piged ang kanilang mga ungol. Bumalik si Gerald sa kanilang kwarto ng kanyang asawa na hindi pa naayos ang kanyang damit, mahimbing na siyang nakatulog matapos ang kanilang ginawa ni Cassandra. Good morning ate, sabi ni Cassandra kay Zien, at umupo na ito sa sofa para manood ng TV. Cassandra, pakigising nga si Kuya Gerald mo, kanina ko pa yan tinatawag, ayaw pa rin magising, sambit ni Zien kay Cassandra habang nagluluto ito, at kinakarga pa ang kanyang sanggol na anak. Okay po ate. Agad na pumunta si Cassandra sa kwarto ni Gerald at Zien, mahimbing pa rin ang tulog ni Gerald. Isinirado ni Cassandra ang pinto at pinatungan si Gerald dahilan para magising ito. Si Cassandra, anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Zien, pagkatakang tanong ni Gerald kay Cassandra. Siya nga ang nagpapunta sa akin dito, sabi niya, gumising ka na daw, mal-late ka na sa trabaho, sagot ni Cassandra dito habang nakangiti. Cassandra, kalimutan mo na yung nangyari kagabi, malaking pagkakamali yun. Agad na tumayo si Gerald habang papunta sa pinto.
Sige, sasabihin ko kay Ate Zien na ginahasa mo ako, sagot ni Cassandra kay Gerald dahilan para kabahan si Gerald. Lumapit siya kay Cassandra at hinawakan ang dalawang braso nito. Huwag mong sisirain ang pamilya ko, galit na sagot ni Gerald kay Cassandra. Sana bago ka pumatol sakin kagabi ay naisip mo yan, sana bago ka pumatong sakin ay inisip mo ang ganyang bagay, walang mawawala sakin Gerald kung malalaman ni ate ang nangyari sa atin, kasi sanay na akong mag-isa ikaw. Kaya mabang hindi na makita ang iyong pamilya. Ang mga anak mo. Lalong-lalo na si Ate Zien. Mahabang sagot ni Cassandra dito. Ano bang kailangan mo? Galit na sabi ni Gerald. Gusto kong maging GF mo. Kung ano ang gusto ko ibibigay mo yun sakin. Yan lang naman, sagot ni Cassandra kay Gerald. Siguraduhin mong hindi ta malalaman ng pamilya ko lalong-lalo na si Zien, sagot ni Gerald. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Zien. Ano ang hindi ko dapat malaman? Pagtatakang tanong ni Zien. Ha? Ano wala yun Zien, surprise lang yun kaya di mo dapat malaman, sagot naman ni Gerald dito. Yes ate, kung sasabihin namin sa'yo hindi na yun magiging surprise, dugtong naman ni Cassandra habang nakangiti. Ganun ba o sige lumabas na kayo kakain na tayo, sagot ni Zien sa kanila. Gising na ba ang mga bata? Tanong ni Gerald. Una sa hapagkainan ng kayo na lang ang hinihintay, ngiting sagot ni Zien. Papasok na si Gerald sa trabaho at magsasabay sila ni Cassandra dahil mag-a-apply ito ng trabaho sa company nila Gerald bilang secretary ng boss ni Gerald. Lumipas ang ilang oras ay 6:00 na ng gabi papauwi na sila Gerald at Andres sa bahay nasa kotse na ang dalawa. Kuya Gerald, tawag ni Cassandra sa pangalan nito habang magkatabi sila, pareho silang nasa front seat. Oh, tanging sagot ni Gerald dito. Biglang hinawakan ni Cassandra ang pang-ibabang bahagi ng katawan ni Gerald dahil sa gulat ay hininto niya ang sasakyan. Ano ba Cassandra? Galit na bulyo dito ni Gerald. Tanggap ako sa trabaho, hindi mo ba ako bibigyan ng regalo? Sagot ni Cassandra. Pwede ba? Wala akong dalang pera, sagot ni Gerald dito at agad nag-drive. Kung ganun paligayahin mo na lang ako, pang-aakit na tunaw ni Cassandra habang kinakagat ang kanyang labi at unti-unting hinuhubad ang pantalon ni Gerald. Tumigil ka Cassandra, bulyo ni Gerald dito. Gusto mo bang malaman ng asawa mo ang nangyari sa atin kagabi? Pambabante ni Cassandra dito habang ngiting nakatingin kay Gerald. Bakit mo ba ito ginagawa? Kapatid mo si Zien, napakabait niya para lukohin natin ng ganito, sabi ni Gerald. Simple lang, I'm so obsessed to you. When I was in high school I saw you with my ate Zien mula nang makita-kita pinangarap ko nang maging akin ka, sagot ni Cassandra. Nababaliw ka na ba, Cassandra? Sagot ni Gerald dito. Maybe yes, because I really like you since I meet you, sagot ni Gerald. 33 years old na ako Cassandra. Inaamin ko maganda ka sexy marami ka pang makikilalang lalaki dahil bata ka pa, sagot ni Gerald dito. Age doesn't matter, ikaw ang gusto ko hindi sila may asawa ka man o wala ikaw lagi ang gugustuhin ko, sagot ni Cassandra dito at dahan-dahan niyang hinalikan si Gerald dahilan para ihinto ni Gerald ang kotse. Nagugustuhan na ni Gerald ang mga halik ni Cassandra sa kanyang labi kaya tumugon na siya sa mga halik nito hinalikan ni Gerald ang leeg ni Cassandra hanggang mapunta na ito sa malambot na bow asterisk ba ni Cassandra na siyang paborito ni Gerald, na puno ng ungol ang kotse na ilabas nila ang gusto nilang ilabas at langit na gusto nilang maramdaman. Umuwi ang dalawa na parehong pagod ang katawan. Pagdating ng dalawa sa bahay ay umasta ang dalawa na para bang wala lang. Nagbihis ng damit si Gerald at dumiretso na ang dalawa sa kani-kanilang kwarto. Pagdating ni Gerald sa kwarto ay nadatnan niya ang asawa at ang sanggol na anak na mahimbing ang tulog, tinitigan niya ang asawa, napakalaki na ng eye bags nito dahil sa puyat kakaalaga sa sanggol nilang anak, kitang-kita sa mukha nito ang pagod dahil sa maghapong gawaing bahay losyang na rin ito at hindi na naaalagaan ang sarili dahil nakatun na lang ang pasen nito sa kanilang mga anak. Gawaing bahay at pagiging mabuting asawa kahit nga pagsusuklay sa buhok nito ay nakakalimutan na niya, gusto ko namang kumuha ng yaya at kasambahay para hindi na siya mahirapan pero ayaw niya dahil dagdag gastos lang, kaya naman daw niya ang lahat, kaya wala akong magagawa dahil desisyon niya naman yun. Pasensya ka na love, hindi ko gustong mangyari ta, pero nangyari na at hindi ko kayang mawala kayo sakin,
mga salitang nasa isip ni Gerald matapos nun ay humiga na siya at natulog. Kinabukasan Sabado, tulad ng kinasanayan ay pumunta ng bundok ang pamilya para magpahinga kada Sabado talaga ay pumupunta sila sa bundok para makalanghap ng sariwang hangin bonding nilang magpamilya. Masayang masaya si Zien gayon din si Gerald at ang kanilang mga anak maliban kay Cassandra na inggit habang nakatingin lamang ito sa malayo at tumatago sa isang malaking puno. Hindi kasi siya nakasama dahil ang rason niya ay may mahalaga siyang lakad yon pala ay sinusundan lang ang pamilya ni Gerald. Bigla siyang ngumiti nang may maisip siyang plano. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Gerald habang naghahanda ito ng makakain, habang si Zien naman ay masayang binabantayan ang mga bata. Sest, Gerald. Tawag niya kay Gerald sa mahinang boses. Napalingon naman si Gerald at doon nakita niya si Cassandra na nakatago sa isang puno. Tiningnan ni Gerald si Zien nang makita itong busy sa mga bata ay nilapitan niya si Cassandra. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Zien, sabi ni Gerald dito sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, magaling akong magtago, namiss lang kasi kita, sagot ni Cassandra dito at hinalikan sa leeg si Gerald. Teka lang, ano ba? Baka makita tayo ni Zien, pagpapatigil niya kay Cassandra.